Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya sa labas ng detention center. Vice President Sara Duterte nagsalita na sa isyung kinasasangkutan ni Kongresista Paulo Duterte. Sa isang interview na ginawa ng SMNI kay VP Sara, dito agad niyang sinabi na hindi na ito bago para sa kanilang pamilya. Ginagawa raw ito ng pamilyang Marcos upang matabunan ang mga nagsisilabasang issue patungkol sa administrasyon. Pinunto rin ni VP Sara na noong lumabas ang matinding issue na kinasasangkutan ni FL Liza Marcos na kung saan umano ay mayroong mga nakuhang bawal na gamot sa loob ng pinangyarihan. Kung nasaan nakita ang bangkay ni Paulo Tantoco ay tinabunan agad nila ang issue. Isa na rito ang pagpapakulong at paghuli kay PRRD sa ICC. Pinunto rin nito na ngayon ay isang araw lamang ang itinagal ng pagbenta ng 20 kilo na bigas at para matabunan umano ang issue ang kanyang kapatid naman umano ang puntirya sa kanilang pamilya upang sirain ang pamilyang Duterte. Aniya sanay na umano ang pangalawang pangulo sa mga ganitong pakulo na kanilang nararanasan ngayon. Naniniwala si VP Sara na malalagpasan nila ang mga issue na mga ibinabato sa kanila. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Vice Presidente Sara. Oo, sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Napansin ninyo noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita niyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ni Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na lang. So clearly, VP, you believe na this is part of political attack sa inyong mga Duterte? Yes ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano po? From national or we're talking here of local politics, dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad na ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman,